So yun mga bossing, so yan katatapos lang nating mag-OT, no. So time check natin is 8 o'clock na. So nag-overtime kami ngayon. So para matesting ko yung mga ilaw ko anong problema. So katulad nun, so merong hindi gumagana ng isang piraso dun sa may poste, pero yung ilaw na yan is gumagana. So kaya i-check ko kung anong problema. So baka sa spacing natin may maluwag or sa connection natin, i-check natin. So ganyan ako mga bossing, gusto ko tetestingin ko lahat. So para nakikita ko agad yung problema kung meron. And then sa ilaw, so kinakailangan din nating dagdagan ng liwanag yung harapan. So papalitan natin ng mas matataas na wattage yung mga bumbilya natin, at siguro magdadagdag pa tayo ng ilaw doon sa may part na yon, sa ibabaw ng canopy, dahil meron dong WPC fluted panel. So para makita yung panel natin kapag gabi, kailangan natin lagyan ng ilaw. Ayan, so mga boss, pasok tayo sa loob para makita natin lahat ng ilaw. At pasensya na kayo, medyo makalat dahil naggawa pa nga kami. Ayan, so ito yung ano natin, no? High ceiling, oh. Ayan, yung remote ng aming strip light. Hanapin ko pa yun, oh. Ayan. So yung ating ilaw, yung ating chandelier, ayan, taas yan mga boss, oh. Tricolor yan. May remote to mga bossing eh, pero papakita ko lang sa inyo na gumagana. And then yung ating, ayan, strip light. So ito mga boss, may remote yan ha, para mabago natin yung ano ng ilaw kasi nagbi-blink siya. So anuhan natin ng remote para maging stable or steady yung ilaw niya. Okay, and then yung ating chandelier. Okay, tapos yung ating mga pin light. So liwanag ng pin light natin mga boss, oh. Tricolor din yan. Yan. Diba? So ganda. Oh, liwanag, oh. Tapos yung mga outlet natin yan, nag-testing na rin kami nung lahat ng CO kung gumagana. Switching namin, gumagana lahat. Sa panel naman natin, okay naman tayo, wala tayong problema. Hindi lang bukas yung mga aircon para hindi magamit, pero lahat ng CO natin gumagana na. Okay? Switch. Ito dito sa dining. Ilawin natin yung ilaw sa dining. Yan, liwanag din yan mga boss, oh. Yun, oh. Yung ating ayun sa may kitchen. So nilagyan lang natin ng bumbilya tsaka receptacle para matesting lang kung gumagana siya. Then strip light, pin light. Ayun, ang liwanag ng ating buhay. Ayun, ang ganda ng ilaw natin, no? Tricolor din tong nasa dining area yan. To, dining area yan. And then nakasentro siya syempre para paglagay ng dining area, nakasentro din dun sa dining part. And then ito, sa Lunes ko na to itutuloy. So ito yung ginawa ko last sa atong panglinggo na to, kanina. Tapos kahapon. And then ginawa yan, pinagtulong-tulungan namin ikabit yan kahapon. So ito, yan, pinagtulong-tulungan din namin gawin yung nasa ilalim. And then pagbalik ko, dahil pupunta tayo ng Laguna bukas. Ayan, so yung hallway. Ayan. So meron tayo ditong yan, dalawang ilaw. Nilagyan lang muna natin pasamantalang ilaw. And then meron tayong strip light ulit. Yan, shadow light. Shadow light yan mga bossing. Bali yan ay cob din yan na nakatalikod naman. And then kwarto. Yan, sa closet. Nilagyan lang din natin ng temporaryong ilaw. Yan yung ilaw nung TV console nila, yan, oh. Yan, CR. CR naman tayo. Pasok tayo sa loob. Tingnan natin yung ilaw. Yan, gumagana na rin yung ilaw. So, master bedroom. Ayan, may bukas na pin light. So, patayin natin yung pin light. Okay. Center light, gumagana. Strip light. Gumagana ang strip light. Mga pin light. Okay, gumagana. Lahat. Okay, dito naman tayo sa mga kwarto. Sa kwarto naman, isang ilaw lang naman ito mga boss eh. Ayan, yung ating stock room, may ilaw na rin. And then yung ating bedroom, may ilaw na rin. So bumbilya pa lang yan for testing. CR, common na CR. So meron na rin tayong mga ano dyan, no, yung enclosure. Diba? Yung shower enclosure na ikabit na rin kanina. And then nag-install na rin ng mga screen. Ayan. So pagbalik, tatapusin na yung
gawa dito. Okay, dito naman sa laundry area. So, testingin naman natin yung mga ilaw. Ayan. So, yun, oh. May bumbilya, gumagana na. And then yung sa may dirty kitchen. Okay, gumagana. And then yung ito sa may laundry area, gumagana na siya. Okay na lahat. And then, meron pa pala tayong nakaligtaan, 3-way sa hagdanan. So, pupuntahan natin yung roof deck. Aakyatin natin. So, para makita natin. Ayan. So, yan, canopy. Gumagana na rin. Ito yung 3-way natin, mga bossing. So, yung 3-way natin ay buhay ang ilaw. Ayun, no? Buhay. So, papatayin ko dito sa baba. Papatayin ko dito sa baba yung 3-way natin. Okay? Patay. Akyat tayo ngayon sa taas. Sa taas natin bubuhayin yung 3-way. Ang 3-way switch kasi, mga bossing, ginagamit to kalimitan sa mga hagdanan. So, para yung switch or yung bumbilya, halimbawa, binuhay natin sa baba. Gusto nating patayin sa ibabaw, hindi na tayo bababa. Ganun yun. O kaya, halimbawa to, patay sa ibabaw. Bubuksan natin dito sa ibabaw. Ayan, yung ating 3-way switch. Ilaw. Ayan, buhay na siya. So, pag halimbawa papatayin natin to, syempre, pagbaba natin ng stair at madilim, pwede natin siyang patayin dun sa baba. Syempre, di ba, pag pinatay natin, hindi tayo gumamit ng 3-way, sa hagdanan, pag pinatay natin ng ilaw, so madilim sa stair na part. Ayan. So, yan, kasama pa yan ng 3-way. Then, ito nga pala yung ating mga fluted panel. So, ito yung cladding natin, yung WPC. So, ito ay kakabit din natin to pag balik ko, mga bossing. Ito yung ginagamit natin for exterior. Ayan. So, ang kapal niyan, mga bossing, talagang quality. Ang bigat. So, mag-share din tayo sa inyo. Magagawa tayo ng tutorial video ng pag-install nito. So, actually, naituro ko na kung paano ito kinakabit, no? And then, ipagagawa lang ulit tayo para sa mga newbie. At saka doon sa ating mga new followers and subscribers. Ayan. Okay? So, yung mga CO natin. Yung mga CO natin, yan ay papalitan natin ng mga pang-outdoor. May takip. Yung para meron siyang weatherproof na saksakan. Okay, mga bossing. Ayos na. So, yan. 3-way natin. Baba. Papatayin ulit natin sa baba. Ayun. Yun siya. Yun, patay na siya, mga boss. Yun, no? Yung 3-way, ayan, no? Pwede nating patay buhayin sa baba or ibabaw. Yung WPC fluted panel na pang interior, para loob ng bahay. So, mas manipis siya, 4-in-1 to kung tawagin, mas manipis siya doon sa exterior. And then, syempre, medyo mas mura to ng konti. Yung pang-exterior kasi, yung pang-outdoor, mas mahal yun kasi mas makapal yun at talagang pang-outdoor siya. Ginagamit yun sa labas. Ito naman, sa loob lang ng bahay, huwag niyong gagamitin sa labas. And then, meron din tayo ditong UV sheet, marble. Ito. Ang sukat nito is 4x8. Ayan, yung design nyo. Yan, ikakabit natin itong UV marble sheet natin dito sa TV console na part. Yan. So, ito, yung panel naman natin, dito naman natin lalagay sa gilid na to. So, para may accent tayo, and then maglalagay tayo dyan ng lagayan ng TV. And then, lalagyan din natin yan ng ilaw. So, yung mga shelves na to, yung mga nakakabit dun sa ibang part ng bahay, ng mga pin light na maliliit, para dito yun, kakabit natin, 3 yan. So, yung shelves natin ay mayroong ilaw. So, kaya, kita nyo, makapal yan, mga bossing yung shelves. Makapal. So, may space kasi yan sa loob para talaga sa ilaw. Pakita ko pala, mga boss, yung ating, kitchen. So, yung binili natin is La German yan, natatak yan, kita nyo, para quality. Ayan. So, ito ay Digasol. So, meron ito, may dikuryente, may digasol, merong gasol na dikuryente magkasama. Kaso nga lang, hindi, yun ang hinahanap ko, pwede sa gasol, pwede sa kuryente. Medyo wala lang silang stock, kaya nahirapan tayong bilhin yun. Ito na lang yung naging available. Meron din tayong built-in na hood range. Ayan. So, yung exhaust natin, dito naman, ayan, ito yung hihigop nung pinaka-usok. And then yung mga smell. Then meron yan, doon, butas, palabas, may exhaust yan doon. So, La German niya rin yung binili natin. Yan, kitchen. Yung sink natin, yan, 304, magandang klase ito, mga boss. And then, meron tayong black na faucet, yan. So, ito ay
humahaba siya mga boss, di ba? Para pag maghuhugas tayo, hindi na tayo may hirapan na papuntahin natin yung tubig kung saan natin gusto dahil meron na siyang yan, flexible faucet.